Pagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa araw na ito upang pag-usapan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula ay mag-alay po muna tayo ng konting dalangin at ilagay po natin ang ating presensya sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin, sa inyong pagkalinga sa amin, at sa inyong paggabay sa amin. Nandito naman po kami, Panginoon, upang makinig sa inyo, makinig sa inyong salita. Basbasan po niyo kami, Panginoon, at ibuhos po sa amin ang iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng banal na karunungan. At buksan po niyo ang mga mata ng aming puso at ang tainga ng aming pananampalataya, upang kayo ay aming makita, upang kayo ay aming marinig. Panginoon, ipakita po niyo sa amin at ipadinig po niyo sa amin ang ganda ng iyong aral, ng iyong salita, ng iyong mga plano sa aming buhay. Yes, Lord. At gabayan din po ninyo lahat ng mga nakikinig ngayon, Lord God, upang sa pamagitan ng gawain ito, Panginoon, ay lalo naming maunawanan yung salita at may iayos namin ang aming buhay ayon sa iyong kalooban. Ang mahalat na ito ay aming hinihiling sa inyo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Basahin po natin ngayon ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called the little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of my heavenly Father. What do you think of this? If someone has 100 sheep and one of them strays, won't he leave the 99 on the hillside and go and look for the stray one? And I tell you, when he finally finds it, he is more pleased about it than about the 99 that did not go astray. It is the same with your Father in heaven. Your Father in heaven doesn't want even one of these little ones to perish." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. So sa muli po ay magandang araw po sa inyo. Isang mapagpalang araw. Ngayon po ay titingnan po natin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos dito sa ating binasa ngayon. Ang tagasunod ni Kristo ay nagtanong sa kanya, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" So pinag-uusapan po natin dito ay yung kingdom of heaven at sino yung greatest in the kingdom of heaven. So, unang-una siguro, pag-usapan natin ano yung paghahari ng Diyos. Alam po niyo ang Diyos ay hari. Hari ng mga hari. Hari ng langit at lupa. Pero kailan may hindi niya ipipilit ang kanyang paghahari sa atin. Aantayin niyang kilalanin natin siyang hari. Hindi lang kilalang hari, kundi kinikilala natin siyang hari ng ating buhay. Hari ko o hari mo. So, ganun po yung paghahari ng Diyos. Isa lang po ang hari ng langit at lupa. At yan po ay si Kristong Jesus. Si Kristong ating Panginoon. Hindi lamang siya hari ng langit at lupa. Siya ay hari ng mga hari. Siya ay hari sa pinaghaharian ng Diyos. Pag tayo ay sumunod sa hari, dahil kusang loob natin siyang tinatanggap na ating hari ng ating buhay,
tayo naman ay bukas loob, kusang loob na nagpapailalim sa kanyang paghahari. Therefore, hindi po pilitan. Pag kinikilala natin siyang ating hari at tayo'y ginagampanan ang ating responsibilidad bilang mga sakop ng kanyang pinaghaharian at kinikilala natin siyang hari ng ating buhay, tayo din ay kilalanin niyang kanyang nasasakupan. Kanyang nasasakupan. Kung tayo nagpapailalim sa kanyang paghahari, tayo na ngayon ay kanyang pinaghaharian. Pero ibig pong sabihin noon ay handa tayong sumunod. Di ba po ba? Mayroong kasabihang, ang salita ng hari ay hindi nababali. So kung kinikilala natin siyang hari, dahil totoo naman siyang hari, at siya'y hari ng mga hari, kung kinikilala natin siyang ating hari, at buong puso tayo nagpapailalim sa kanyang paghahari, sumusunod tayo sa kanya bilang hari, kinikilala natin ang kanyang kautusan, ang kanyang salita, at ito'y ating isinasa buhay, tayo na ngayon ay kanyang pinaghaharian. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, sa mga pinaghaharian ng Diyos, sino naman ngayon ang pinakadakila? The greatest in the kingdom of God. Alam po ninyo dito, may sinabi ang ating Panginoon. Nang siya'y tinanong, who is the greatest in the kingdom of God? Kinuha niya ang isang bata at sinabi ay ganito, I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. So, importante pala muna na tayo ay magiging katulad ng isang bata upang tayo ay mapabilang sa kanyang pinaghaharian. Biro mo, whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Siguro himay-himayin muna natin. Bakit kaya bata? Bakit bata? Ano ba yung isang bata? Ano ba yung katangian ng isang bata? Alam po niyo mga kapatid, ang mga bata ay may katangiang tabula rasa. Yung malinis, yung walang bahid, walang mga biases. Alam po niyo mga kapatid, pag sila ay tinuturuan, yung mga batang paslit, tinatanggap lang nila ito ng walang maraming tanong. Tinatanggap nila. At, so isa yan, madali silang tumanggap. And I tell you, pag sila'y tumanggap, ito'y tinatanggap nila sa kanilang buhay, kanilang puso, kanilang isipan, na ito'y nagiging kabahagi talaga ng kanilang buhay. Kaya pag magaganda yung kanilang natatanggap o naririnig, mga aral na itinuturo sa kanila, nagiging kabahagi po yun ng buhay nila. Nagiging kabahagi ng kanilang pagkatao. So isa yan sa katangian ng mga bata. At itong mga bata, pag ating tinitingnan sila, kahit minsan pagagalitan niya ng magulang, yung pagkatapos pagalitan, lalapit ulit sa magulang at parang wala lang nangyari. Minsan pinagmamasdan ko yung aking batang pamangkin. Alam po ninyo, bago pa lang sila nagkita nung pamangkin ng aking bayaw. At magkaiba sila ng lingwahe, kasi dito lumaki yung aking pamangkin sa Maynila, sa Tagalog siya. Yung pamangkin ng aking bayaw ay Ilonggo, doon sa Cotabato. Nag-reunion kami. Mind you, wala pang ilang minuto, magkaibigan na sila. Nagkukwentuhan na magkaiba naman ng lingwahe nila at nagkakaintindihan. Tapos naglalaro na. Tapos, yung makita mo yung pag-blend nila sa isa't isa. Bakit kaya ganon sila? Madali nilang matanggap ang isa't isa. Madali nilang nauunawaan ang isa't isa. Ano ba mayroon sa mga bata? At may isa pa akong napapansin sa mga bata, di ba? Pag ikay nakikipaglaro sa mga bata, nag-i-enjoy ka sa kanilang innocence. Yung mga inosente. Pero, mayroong something doon sa kanilang innocence.
Nakikipaglaro ka, kwentuhan sa kanila, tawanan sa kanila, kilitiin mo, tawanan ng tawanan. Tapos, yung mayroon doong charisma, mayroong power na nawawala yung iyong pagod, nawawala yung iyong stress, nakakalimutan mo yung mundo, yung mga responsibilidad sa mundo, yung mga pahirap ng mundo. Nakakalimutan mong lahat. Para bang may bagong freshness silang dala. Ano kaya yun? No? There must be something in that little child. Kaya nakakawala ng pagod ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, pakipagkwentuhan sa iyo. Natatawa ka kahit nga mga simpleng tanong, nakakakita ka ba? Tanong, bakit ka nakakakita? Ganun lang. At mayroon silang katangiang, they are honest to themselves. Very, very honest. Pag sinabi nilang, hoy, gwapo ka. Oh, maganda ka. Totoo yun. Hindi nagsisinungaling yung mga bata. Kaya nga lang, pag sinabi nilang, ang pangit mo, nako, mag-isip-isip ka kasi totoo sila. They just speak what they have inside of them. Walang pakunwari. They are authentic. Totoo sila. Totoo sila. Pero, ano yung katangian ng mga bata that makes them the greatest in the kingdom of God? Sinasabi po nito dito sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi, whoever becomes humble like this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Yung mapagpakumbaba. Yung mapagpakumbaba. Kaya hindi sila nagtatanim ng galit itong mga batang ito. Maya-maya, wala na yan. Kung mayroon mo silang away lang yan. Maya-maya, wala na yan. Kaibigan na yan sila. Mapagpakumbaba. Sumusunod. Sabihin mo, kung ano sinasabi mo sa kanila. Nako, tuwang-tuwa yung maliit na bata. Susunod lang siya ng may tuwa sa kanyang puso. At tayo naman natutuwa sa kanila. Ano pa kayang katangian ng isang bata? Na? Sa kanilang innocence, sa kanilang pagka-inosente, makikita mo yung kanilang the purity in them. Siguro dahil totoo sila sa kanilang sarili. Siguro dahil wala silang pakunwari. Wala silang dinidepensahan sa kanilang sarili. They are who they are. Pag masaya, tatawa. Pag hindi mapakali, iiyak. Pag nagugutom, iiyak. Ganun lang sila kasimple, pero mayroon pa silang isang katangian. Pag sila'y nagbigay ng kanilang tiwala, buhos, walang pag-aalinlangan, buhos, yung kanilang humility that they can depend on their parents. Totally. Pag andyan lang nanay nila, tatay nila, nako, tutulog na lang yan. Kahit siguro sa gitna ng giyera pa yan, kung andyan yung nanay tatay nila, they are assured. So, ang kanilang pagtitiwala ay sobra-sobra. Ngayon, bakit pinipili ng Panginoon yung mga humble to become the greatest? Nakakaano nga, na ito yung tinatawag ng doon sa aming lesson noon sa theology, tawag ito yung paradox. For you to be great, you should be the least, the humble. If you want to be great in God's kingdom, be the servant of all. If you want to be the first, be the last. Ano kayang mayroon doon? Alam po niyo, one time, unawaan ko ito. Alam po niyo, mga bishop, ako ay isang pare. So, mayroon kaming bishop. Pero there are moments, siyempre nire-respeto natin sila bilang mga bishop. Pero alam po ninyo, minsan, yung bishop doon sa Toowoomba sa Australia, na-assign po kasi ako doon So, andar kami sa kanilang diocese. Noong Christmas, inimbita kami ng bishop na doon daw kumain sa kanilang bahay. Alam po ninyo, pagdating namin doon, nakaayos na lahat. Kaya nga lang, walang mga katulong doon ang mga tao Wala silang binabayarang katulong kasi nga mahal. Maniwala kayo. Si Bishop ang nag-ayos ng lamesa. Ayos na ayos. Talagang parang special kami mga bisita. Siya yung nagluto at siya yung nag-serve sa amin. Alam po ninyo, lalong tumaas yung respeto ko sa kanya. Hindi dahil sa bishop siya.
tumas ang respeto ko sa kanya dahil sa kabila ng kanyang pagiging bishop, naging servant of all siya. At pagkatapos namin kumain, siya yung nagligpit. Siya yung naghugas. Biro mo, wala siyang sinasabi. Pero pwede ba namin siyang tingnan? Pilipino, lalo kami mga Pilipino. Naku, hindi nag-aagawan kami doon sa kusina upang kami maghugas ng plato. Ano? Ngayon, nagiging voluntaryo yung aming paghugas. Pero, alam po ninyo mga kapatid, humanga talaga ako sa bishop na yun. No? So, pag ang isang mataas ang kanyang katayuan sa buhay ay nagpakumbaba for the sake of service, na nakikita mo yung kanyang humility, lalong tataas yung tingin mo sa kanya. This time, ang aking paghanga sa kanya, ang aking respeto, hindi lang dahil bishop siya. Dahil siya ay nagpakumbaba. Tumaas talaga yung tingin ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, yan na bishop. I remembered my father. Para kang naging tatay sa amin. Na yung tatay, pinapakain yung mga anak. Yung buong kababaang naglilingkod sa mga anak. At kaya nga magparaya sa sarili. Mabusog lang ang kanyang mga anak. So, sometimes hindi natin agad nakikita yung beauty ng itinuturo ng Panginoon. Pero siguro mas lalo natin itong mauunawaan dito sa ikukwento ko sa inyo. Alam po ninyo, si San Juan Bautista ay isang propeta ng Diyos. Siya yung nagbibinyag. Pero si San Juan Bautista, according to the Bible, doon siya nakatira sa isang liblib na lugar, doon sa disyerto. Ano ang kanyang kinakain? Honey and locust. Alam po niyo yung locust, yung malalaking grasshoppers. Yan po ang kanyang kinakain at saka honey. Kung doon ka sa disyerto nakatira, grasshoppers, ibig sabihin, dapat maraming grasses, no? Hindi naman ganun kadami yung grasses sa disyerto. Kung ang kanyang kinakain ay honey, hindi siyempre galing yun sa honeybees. Dapat maraming bulaklak para mayroong honey. Kung sa disyerto ka, madalang ngayong tanim doon. In short, madalang yung honey. At hindi ganyan kadami yung mga grasshoppers. No? So, by common sense, hindi siya parating busog. Wala siyang luxury ng masatisfy talaga yung sarili niya. Kaya siguro isipin natin, siya'y payat, di ba? Payat. Ngayon, dahil doon siya sa desierto, di walang ligo. Wala namang tubig masyado sa desierto, di ba? Siguro, dami-dami niyang mga dumi sa mukha, sa kanyang katawan. Siyempre, wala namang wala namang barbero doon. So, mahaba ang kanyang buhok, sobrang haba. Kung wala siyang ligo, hindi malagkit yun, pinagpapawisan siya. Mapuno yan ng alikabok. Anong kanyang damit? Camel skin and animal hair. Maganda kaya yung pagkatahi, no? Hindi. Siguro, ginanon-ganon lang yan ng kutsilyo. I-imagine mo ngayon. Ano kaya itsura ni San Juan Bautista? Sa ating kapanahonan, paano mo siya maikumpara? Para siyang taong grasa, di po ba? Para siyang taong grasa. Pero bakit, tingnan mo, bakit lumalapit sa kanya yung mga tao at nakikinig sa kanya? Bakit? Anong mayroon sa kanya? Sa kabilang dako, ito naman ngayon si Haring Herodes. Si Haring Herodes ay isang hari. Maganda, gwapo, malinis, nakatira sa palasyo. Tinitingala siya dahil siya ay hari, sa kanyang posisyon. Sinusunod siya dahil siya ay hari. Ang kanyang kapangyarihan nakabase sa kanyang posisyon bilang hari. Makapangyarihan siya. Pinapakinggan siya. Pero, itong si San Juan Bautista, inutusan ng Panginoon. At walang keme. Sobrang humble, sunod lang kay Lord. Ano ang inuutos sa kanya? Sabihin mo kay Haring Herodes na hindi dapat sa kanya na asawahin ang asawa ng kanyang kapatid. Biro mo isang mukhang taong grasa,
haharapin mo yung hari. O, tayo, kaya ba nating harapin ng presidente at sabihin, hindi dapat yung ginawa mo. Wala tayong lakas, ano? Pero siya, in his humility, sumunod lang siya sa Panginoon. Ganun katindi yung parang bata na sumunod lang, walang maraming tanong. At sinabi nga niya kay Haring Herodes, Haring Herodes, hindi dapat na asawahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Pwede isang ipakulong, pwede isang ipapatay. At nangyari nga sa kanya. Sa dalawang ito, who is the greatest in the kingdom of God? Sino kaya? Alam po niyo ang tinuturo ng Panginoon sa atin na greatness ay yung hindi lumuluma sa paglipas ng panahon. Okay. Si Haring Herodes, great siya dahil hari. Okay, alisin natin yung kanyang pagkahari. Alisin natin siya sa palasyo. Alisin natin ang kanyang magagarang damit. Alisin natin ang kanyang kapangyarihan. Respetuhin kaya siya? Anong tingin niyo? Kumpara niyo siya kay San Juan Bautista. Alisin mo na ang lahat kay San Juan Bautista. Respetuhin pa rin ba si San Juan Bautista? Now, ngayon tanong ko, alin ngayon ang tunay na kadakilaan? Alin yung greatness? Alin yung greatness? Minsan may kasama akong isang kaibigan. Itong kaibigan ko ito, mayaman eh. Dinala niya ako doon sa kanilang mayamang village. Village ng mga mayayaman to. Nakasakay kami sa kanyang mag-aarang kotse. Pagdaan namin sa gate. Saludong ganyan, no? Ang mga gwardiya doon sa gate. Saludo yung mga security guard. Siniko ko siyang ganyan. Sabi ko, tol, iba ka na ngayon, ha? Talagang nire-respeto ka dito ng mga tao. Saludo yung security guard sa'yo. Medyo nangiti lang siya. Pero nag-tease ako sa kanya. Sabi ko, tol, naranasan mo na bang dumaan dito sa gate na ito na hindi ka nakasakay sa mag-ara mong sasakyan? Sabi niya, hindi pa. Naisip mo ba, ano kaya maging reaksyon ng mga security guard na yan kung ikaw ay dumaan dito na hindi nakasakay sa iyong mag-arang sasakyan? Sasaludo kaya sila sa iyo? Alam po ninyo, nag-isip siya. Sabi niya, marahil, hindi. Lalo't bago yung security guard, hindi siya sasaludo sa akin. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino yung sinalaluduhan kanina? Ikaw ba? O yung sasakyan mo? Na hindi ito yung tunay na kadakilaan. Hindi yan tunay na kadakilaan. Ang itinuturo sa ating kadakilaan ay yung nag-uugat sa yung pagkatao, yung hindi sa kung ano mayroon ka. At ito yung nangyayari pag tayo ay nagpapakumbaba. If you wanna be great in God's kingdom, be the servant of all. If you wanna be the first, be the last. Kabalintunaan. Ika nga, kita mo yung tinuturo ng Panginoon. Pero ito yung tunay na kadakilaan. Ay kahit alisin lahat sa iyo, ikaw ay nire-respeto. Dahil nakikita sa iyo ang ugat ng kadakilaan, si Kristo mismo. Na siyang nagtuturo, come to me, all you who labor and are overburdened, and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. Nakita niya, iba yung mga itinuturo ng Panginoon. Ito yung tunay, mga kapatid. Pag naghahanap tayo ng tunay na kadakilaan, yung itinuturo ng Panginoon ang tunay na kadakilaan. Yung maganda, alam natin, hindi yan na mawawala sa atin. Pag sinusunod natin ang sinasabi ng Panginoon, hindi lang tayo makapapasok sa kaharian. Pag sinusunod natin siya, tayo na ay kanyang pinaghaharian. Pero pag tayo ay naging mapagpakumbaba upang tunay na masunod ang hari, alam po nyo, hindi lang tayo kanyang pinaghaharian. We become the greatest in the kingdom of God. Mga kapatid, ito yung tunay na kadakilaan. This is the greatness that the Lord is teaching us.
Yun, makikita mo. Yung paradox na yan. If you wanna be great, be the servant of all. If you wanna be the first, then be the last. Mahirap siyang unawain at a glance. Pero, alam natin, yung itinuturo ng Panginoon ay punong-puno ng karunungan. Ito yung tunay. Tunay na kadakilaan. Tunay na katapatan. Yan. Tunay na pagiging kaisa sa ating Panginoon. Dahil tayo tunay na sumusunod sa Kanya. Kagaya ng isang batang, tunay na sumusunod sa Kanya. Dahil tayo tunay na nananampalataya sa Kanya. Kagaya ng isang batang, ang pananampalataya sa magulang ay buo, kaya yung kaisahan nila ay nagiging ganap. Ngayon, kung kaisa natin ang pinagmumulan ng kadakilaang ganap, hindi kaya mapasa atin din ang kadakilaang iyon. Mga kapatid, be united with God. Yung ating puso't isipan, maging kaisa sa Kanya, yung ating pananampalataya, at ating pananaw sa mga bagay-bagay ay magiging kaisa sa Kanya. Doon natin matutuklasan ang tunay, ang dakila, ang maganda, ang kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, do you want to be great in the kingdom of God? Sabi ni Lord, be the servant of all. Sabi ni Lord, gumaya ka sa mga batang ito. Gayahin mo ang kanilang kapakumbabaan, pagiging humble in the sight of God. So mga kapatid, naway magawa natin ito. Ito yung nagbibigay buhay sa atin. Ito yung nagbibigay ganda ng ating buhay. Ito yung nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Be the greatest. Sundin natin si Lord. Be the servant of all. Be humble. Madali siyang sabihin. Mahirap gawin. Hilingin natin na matutunan natin yung humility of heart. Hilingin natin ang grasyang iyon, ang biyayang iyon sa Panginoon. Tayo magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa inyong aral. Isang napakagandang aral na nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Isang magandang aral upang maunawaan namin ang tunay na kadakilaan at magiging dakila sa iyong kaharian. Panginoon, patuloy po niyong buksan ang aming puso't isipan at patuloy po niyo kaming bigyan ng iyong banal na karunungan upang aming makita, Panginoon, ang ganda ng iyong itinuturo at kami tunay na makinig upang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, maging kabahagi ng aming buhay at maging ganun na nga kami, Lord, maging dakila sa iyong paningin, maging dakila sa kaharian mo. Yes, Lord, gabayan po niyo kami at itama ang landas. Itama ang aming pananaw sa buhay. Itama ang aming pinapaniwalaan. Ama, ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa inyo sa ngalan among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord.